Dear Ate Jules, magandang araw po sa inyong lahat. Halina at sama-sama tayong ma-inspire, matuwa, maantig at kiligin. Dito lang sa Dear Ate Jules. Ating tunghayan ang kwentong pag-ibig ni Amira at Wade sa panulat ni Romelina. Teka sandali, sino ka mo? Pakiulit nga ang pangalan ng bagong driver na tinanggap mo. Ngumiti ang sekretary ni Amira na si Lori na walang kaalam-alam kung bakit bigla na lamang napraning ang kanyang boss. Wade Alexander Samson po, ma'am, with 8 years of driving experience. At, naku ma'am, ito ang pinaka-exciting sa lahat, ang pogi-pogi niya. Napahilot na lamang si Amira sa kanyang noo matapos marinig ang lahat. Hindi na kailangan pang ipaliwanag ni Lori ang lahat ng detalye tungkol sa naturang bagong driver. Dahil bawat maliit na detalye ay alam na ni Amira. Dahil ang lalaking nagngangalang Wade Alexander Samson ay ang kanyang ex-boyfriend. Tawagan mo siya at sabihin mo na hindi siya tutuloy sa pagtatrabaho. Agad na utos ni Amira. Po? Hindi po pwede, ma'am. Alanganing saad ni Lori. Actually, kanina pa po siya nandyan sa labas. Ano? Bakit hindi mo kagad sinabi? Inis na sabi ni Amira. Napayuko naman si Lori dahil wala naman siyang maayos na may dadahilan. Balak niya kasi sanang sorpresahin ang kanyang boss sa kagwapuhan ng bagong driver. Ngunit mukhang mission failed pa nga siya. Sa huli, wala na nagawa pa si Amira kundi ang papasukin si Wade. Malalim na huminga ang dalaga bago niya hinarap ang lalaking kapapasok lamang sa kanyang office. Walang mintis. Iyon nga talaga ang ex niyang si Wade. Ngunit imbes na mainis o matuwa, galit ang agad na bumalot sa sistema ng dalaga. Napangiti naman si Wade habang nakatayo sa harapan ni Amira. Nananalaytay ang galit sa dugo ng binata, ngunit ang lahat ng iyon ay naitatago niya sa matamis niyang pagngiti. Ito na ang oras para pagbayaran mo ang mga kasalanan mo. Saad ni Wade sa kanyang sarili habang nakatitig kay Amira. Dahil ang babaeng nasa kanyang harapan ay hindi lamang isang babae na naging kanyang ex-girlfriend. Ito rin ang naging ina ng kanyang anak na siya ring umabandona rito noong pinanganak ang bata. Pagkatapos ng 5 taon, nagbabalik si Wade sa harapan ni Amira. Hindi upang muling ipagpatuloy ang kanilang naudlot na pag-iibigan, kundi para gumanti at iparamdam sa dalaga ang parehong sakit na naidulot nito sa kanya at sa kanilang anak. Wade Alexander, at your service, ma'am. Masiglang saad ni Wade, saka sumaludo pa. Napailing naman si Amira at napabuntong hininga. Hindi mo na kailangan magkunwari, Wade. Ipakita mo na lang kung anong klase kang tao. Inis na saad ni Amira. Natawa na lamang ang binata. 5 taon pa lamang ang nakalipas nang magkalayo tayo. Kung ano po ang pagkakakilala niyo sa akin noong ako pa ang nobyo niyo, ganun pa rin po ako. Hindi po ako nagbabago. Di tulad ng iba dyan. Napahilot na lamang si Amira sa kanyang noo. Wala na siyang panahon upang makipagtalo pa sa binata. You know what? Ipagmaneho mo na lang ako papuntang mansyon. Masyado akong nasa-stress ngayong araw. Masungit na sabi ni Amira, saka tumayo upang kunin ang kanyang mga gamit. Right away, ma'am. Sambit ni Wade, saka iginiya ang dalaga. Habang nagmamaneho, ay kausap ni Amira sa cellphone ang kanyang sekretary. Rinig na rinig ni Wade ang litanya ni Amira kay Lori, habang pinapagalitan ito sa desisyong ginawa nito. Lori, ikaw ang pinagkakatiwalaan kong maghanap ng bago kong driver. I can't believe na hindi mo man lang nalaman na ex-boyfriend ko pala tong napili mo. Ibig sabihin ba nito, hindi mo rin bina-background check ang mga tauhang pinipili mo noon? Tinanggap ba kita sa posisyong yan para magbigay ng bare minimum service? Napailing na lamang si Wade at natawa. Ma'am, kalma. Nandito lang po ako at rinig na rinig ko ang lahat. Oh,
Shut up, Wade. Wala akong pakialam kahit marinig mo. Masungit na sagot ni Amira. Ouch! Wika ni Wade habang hawak ang kanyang dibdib. Pagkarating nila sa mansyon na tinitirhan ni Amira, pinagbuksan ni Wade ng pinto ang kanyang boss at sakto namang lumabas sa pinto sina Don Marshall at Doña Ira, ang mga magulang ni Amira. Nang dumapo ang tingin ng mag-asawa kay Wade, ay agad na nanlisik ang kanilang mga mata. Amira, anong kalokohan na naman itong sinisimulan mo? Bakit nandito itong… Napatitig si Marshall kay Wade at hindi na tinuloy pa ang sasabihin. Amira, nasisiraan ka na ba ng ulo? Takang tanong ni Ira sa kanyang anak. Paalisin mo ngayon din ang lalaking yan. Magbibigay ako ng mga tauhan ko para maging driver mo. Napabuntong hininga si Amira. Sa Wade naman ay nanatiling nakatayo at walang imik. Hindi naman na kasi bago sa kanya ang ugali ng mag-asawa dahil noong magkarelasyon pa lamang sila ni Amira ay mas masahol pa ang mga salitang natatanggap niya. Dating driver si Wade ng isang gobernador at sa isang business meeting unang nagtuos ang landas nila ni Amira. Nag-iisang anak ng isang negosyante at mayor si Amira, habang si Wade naman ay nagmula sa isang average na pamilya. Simula pa lamang ng kanilang relasyon ay mga magulang na ni Amira ang malupit nilang kalaban. Tutol ang mga ito sa pagmamahalan nila noon. Ngunit dahil mas nanaig ang nararamdaman nila para sa bawat isa, binaliwala nila ang lahat ng masasakit na insulto. Mahal na mahal rin ni Amira si Wade noon at handa rin siyang talikuran ang lahat. Ngunit talagang may mga bagay na hindi nagtatagal sa mundo, tulad ng pagmamahalan. Dad, Ma'am, umuwi ako para magpahinga. Pwede po bang huwag niyo nang dagdagan ng sakit ng ulo ko? Andito na si Wade, okay? Hayaan na natin siyang magtrabaho. Tsaka matagal na kaming hiwalay. At ako na mismo ang nagsasabi sa inyong lahat na hinding-hindi na kami magkakabalikan pa kahit mamuti pa ang mga uwak. Dire-diretsong umalis si Amira matapos sungitan ang kanyang mga magulang. Wala namang nagawa ang mga ito kundi ang umalis dahil mukhang nagmamadali rin sila. Ngunit bago makapasok sa kanilang kotse, matalim muna nilang tinitigan si Wade na parang pinagbabantaan ito. Bumultong hininga na lamang ang binata saka muling sumakay sa kotse ni Amira upang iparke ito sa garahe. Pagkatapos nito, isang katulong ang lumapit sa kanya at kasunod naman ito si Amira. Ako po si Laura. Sasamahan ko po kayo patungo sa magiging kwarto nyo. Marahang saad ng katulong. Sabay naman silang napalingon kay Amira na sa lubong ang kilay. Laura, ibigay mo sa lalaking yan ang pinakamatigas na kama dito sa mansyon. Saad ni Amira bago umalis. Nahihiya namang napangiti si Laura kay Wade dahil sa sinabi ng kanyang amo. Okay lang yun. Boy Scout ako noon at ready matulog kahit saan. Wika ni Wade. Napangiti naman si Laura at iginiya na nga si Wade patungo sa male quarters. Oh, heto. Hindi ko na ginagamit yan. Huwag mong sasabihin kahit kanino na akong nagbigay Bulong ni Laura matapos dali ng isang kutson sa kwarto ni Wade. Natawa naman si Wade dahil mukhang itinakas pa ito ni Laura sa kalagitnaan ng gabi. Maraming salamat, Laura. Nako, wala yon. Naawa lang talaga ako sa'yo dahil paniguradong sasakit ang likod mo dyan sa kama mo na gawa sa kawayan. Wala ka man lang kasapin-sapin. Maya-maya pa, isang mahinang tunog ng babaeng umiiyak ang umalingaw-ngaw mula sa labas. Agad namang namutla si Laura sa takot. Nako, ayan na naman! Natatakot na saad ni Laura. Taka namang napalingon si Wade. Bakit? Sino yung umiiyak na yun? Oo nga pala, nakalimutan kong banggitin sa'yo kanina. Kaya pala walang ibang natutulog sa kwarto na ito ay dahil sa tunog na yan. Tuwing gabi, madalas talagang may tunog ng iyak ng babae. Yung dating hardinero na tutulog dito, sinubukan niyang puntahan. Ayun, naihi sa salawal dahil nakakita daw siya ng white lady. Pasensya na.
Ito na lang kasi ang bakanting kwarto. Huwag kang mag-alala. Hindi naman ako matatakotin. Basta, huwag lang papatong sa akin ng multong yan habang natutulog ako. Pagbibiro ni Wade, dahilan upang pareho silang matawa ni Laura. Hindi na rin nagtagal pa si Laura dahil baka may makakita pa sa kanya. Ginamit ni Wade ang kutson na dinala ni Laura at kahit papaano ay hindi na sumakit ang kanyang likod. Sa sobrang pagod, hindi na niya nabigyang pansin ang tunog ng babaeng umiiyak. Kinabukasan, masiglang sinalubong ni Wade si Amira sa labas ng mansyon. Good morning, ma'am. Bati ni Wade, ngunit tinaanan lamang siya ni Amira na parang isang hangin. Pinagbuksan pa rin ni Wade si Amira ng pinto. Diretso tayo sa office. Tipid na saad ni Amira. Ginawa naman ni Wade ang gusto ng dalaga. Nang makarating sila sa garahe ng kumpanya, agad na inagaw ni Wade ang atensyon ng dalaga. Ma'am, Alinlangang sabi ni Wade. Walang gana naman siyang nilingon ni Amira. ipagpapaalam ko lang po sana kung pwedeng alis muna ako saglit at babalik rin po ako bago ang tanghalian. Ilang segundong nagtinginan ang dalawa bago sumagot si Amira. Saan ka pupunta? Ngumiti lamang si Wade dahil alinlangan siyang sagutin ang tanong. Pumuntong hininga si Amira. Sige, basta before 11 a.m. dapat nandito ka na. Baka maaga akong lalabas kapag wala na akong gagawin. Saad ni Amira. Agad namang lumawak ang ngiti ni Wade. Salamat, ma'am. Sambit ng binata kahit na dire-diretso nang pumapasok si Amira sa loob. Habang naglalakad naman ay ilang beses na naparolyo si Amira ng kanyang mga mata. At saan naman kaya siya pupunta para maging ganun ka-excited? Sa girlfriend niya? Masungit namang tanong ni Amira sa kanyang sarili. Good morning, ma'am! Masiglang bati ni Lori, ngunit abala si Amira sa pag-iisip ng kung ano-ano kaya hindi naman niya napansin ang kanyang sekretary. Tahimik namang sumunod lamang si Lori dahil halatang bad mood na naman ang boss niya. Kailangan nilang mag-ingat dahil sa oras na sumabog ito sa galit, buong empleyado ng kumpanya ang magagambala. Samantala, itinigil naman ni Wade ang sasakyan sa harap ng isang kulay asul na gate. Hindi pa man siya nakakalapit sa gate ay sinalubong na siya ng isang 4 na taong gulang na batang lalaki na may malaking ngiti. Daddy! Daddy! Lola! Andito si Daddy! Paulit-ulit na sigaw ng batang si Randall. Agad namang tumakbo si Wade upang salubungin ng mahigpit na yakap ang bata. Agad niya itong pinaulanan ng mga halik sa leeg, dahilan upang makiliti ito at matawa. Ang bango-bango naman ng anak ko. Mamaya, paniguradong amoy suka ka na naman na sa kakalaro. Natawa lamang si Randall sa kaniyakap ang kanyang ama. Daddy, miss ko na pong katabi ka matulog. Saad ng bata. Natawa naman si Wade sa kaginulo ang buhok ni Randall. Isang gabi pa nga lang siyang nagwawala, ito na ang sinasabi ng kanyang anak. Agad namang pumasok si Wade upang batiin ang kanyang ina na siyang nag-aalaga kay Randall. Habang abala ang bata, sandaling nagkausap ang mag-ina sa kusina. Kamusta si Amira? Marahang tanong ni Carlota, ang ina ni Wade, habang nagbabalat ng kalabasa. Okay na okay, Nay. Parang wala lang sa kanya yung ginawa niya 5 years ago. Sobrang sungit. Akala mo naman malinis ang pagkatao. Napailing na lamang si Carlota habang pinapakinggan ang kanyang anak. Sino ba naman kasi ang nagsabi sa'yo na kitain ulit siya? Kung pumirmi ka na lang kasi sa dati mong trabaho, hindi ka sana naiinis ng ganyan ngayon, di ba? Pangangaral ni Carlota sa kanyang anak. Nay, ngayong nakita ko na siya, mas lalo akong naging kumbinsido na hindi siya patawarin. Sinong ina ang kayang abandonahin ang bagong panganak niyang anak? Isa pa, na hindi man lang siya dinudumog ng konsensya niya. Gusto kong maramdaman niya kung paano ang maabandona. Kung nagawa ko siyang paibigin sa akin noon, magagawa ko ulit yun
At kapag nahulog ulit ang loob niya sa akin, iiwan ko siya. Tulad ng ginawa niya kay Randall sa ospital. Malungkot na ngumiti lamang si Carlota sa kanyang anak. Hindi naman naiwasan ni Wade ang bahagyang maluha habang tinitignan si Randall sa malayo. Muli niyang naalala ang unang beses niyang pagkakakarga sa bata. Panay iyak ito na para bang naghahanap ng isang ina. Iniwan niyang anak ko sa isang nurse at binayaran ng malaki para lang ilayo ang bata. Buti na lang, halos lumuhod na ako sa ospital sa pagbabakaawa na ilabas ang anak ko. Kung hindi naawa ang nurse na yun sa akin, baka hindi na kailan naman nagtuos ang landas namin ng sarili kong anak. Lumapit si Carlota kay Wade at marahang hinaplos ang likod nito. Pero, tandaan mo anak, hindi naman kita pipigilan sa gusto mong gawin. Pero hindi naman solusyon ang paghihiganti. Baka sa huli, pati kayo ni Randall masasaktan. Marahang wika ni Carlota. Hinawakan naman ni Wade ang kamay ng kanyang butihing ina na para bang pinapahiwatig rito na hindi mangyayari ang kanyang iniisip. Hindi na rin nagtagal pa si Wade sa kanilang tirahan dahil kailangan niyang maghabol ng oras. Daddy, kailan ka babalik? Malungkot na tanong ni Randall. Susubukan ko ulit bumisita. Bukas, anak. Magdadala ako ng paborito mong mga brownies. Wika ni Wade, saka hinalikan si Randall sa noo. Agad naman siyang niyakap ng bata. Ingat po palagi, Daddy. I love you. Malambing na sabi ni Randall. I love you too, anak. Masayang sagot ni Wade bago tuluyang umalis. Maagang dumating si Wade tulad ng napag-usapan. Nang dumating si Amira sa garahe, busangot ang mukha nito at hindi maipinta. Nakakainis! Saad ng dalaga bago pumasok sa kotse. Tahimik namang nagmaneho si Wade patungo sa paboritong restaurant ni Amira. Ngunit nang makarating sila, ay nagtaka si Wade dahil hindi bumaba ang babae. May problema po ba, ma'am? Tanong ni Wade habang nakatayo sa labas ng kotse at hawak ang bukas na pinto. Wala na akong ganang kumain. Tanging sagot ni Amira. Tipid namang napangiti si Wade saka bumalik sa driver's seat. Kilala niya si Amira at alam niyang sa tuwing wala ito sa mood ay mawawalan na rin ito ng ganang kumain. May nangyari po ba? Pwede niyo pong ikwento sa akin. Marahang saad ng binata. Hindi na kailangan. Pagsusungit ni Amira, saka humarap sa bintana habang pinipigilan ang pagluha ng kanyang mga mata. Naupo lang si Wade at hinayaang umiyak si Amira sa loob ng kotse. Sa kabila ng masungit nitong pagkatao, iyakin pa rin talaga si Amira tulad ng dati. Mali ba talagang ipinanganak akong babae? Kahit naman babae ako, kaya ko rin magpatakbo ng negosyo o tumakbo sa politika. Napaayos si Wade ng upo nang sa wakas ay nagsalita na rin si Amira. Bakit ba hindi nila makita ang lahat ng achievements ko? Lagi na lang nilang isinusumbat sa akin ang pagiging mahina ko, ang pagiging babae ko. Nakakainis. Para saan pa lahat ng pagod at effort ko kung sa ganito rin pala ang babagsak ang lahat? Kinuha ni Wade ang isang rolyo ng tissue na nasa compartment ng kotse. Inabot niya ito kay Amira at napatitig naman ang dalaga doon ng ilang segundo. Malinis yan. Huwag kang mag-alala. Hindi ko ginamit yan sa puwet. Nakangiting sabi ni Wade. Inis namang kinuha ni Amira ang tissue. Hindi ka pa rin nagbago? Ganyan ka talaga noon pa man, Wade. Kapag umiiyak ako, dinadaan mo lahat sa biro. Inis na saad ni Amira bago gamitin ang tissue. Natawa lamang si Wade dahil sa napapaos na boses ni Amira dahil sa pag-iyak. Maya-maya pa, ipinaandar ni Wade ang kotse dahilan upang magtaka si Amira. Saan tayo pupunta? Di ba sabi ko ayaw ko nang kumain? Masungit na tanong ng dalaga. Natanaw na lamang ni Amira mula sa rear mirror ang pagngiti ni Wade sa kanya. Ako na po ang bahala sa lugar. Siguradong magugustuhan niyo po doon. Saad ni Wade. Hindi naman na umangal si Amira.
Akala ni Wade ay magsisisigaw ito at paggagalitan siya. Ngunit nakapagtatakang nanatili lamang itong tahimik. Ipinark ni Wade ang kotse sa harap ng isang bulaluhan. Nakita naman ng binata ang matagal na pagtitig ni Amira sa lugar. Dito kasi sila laging kumakain noong magkarelasyon pa sila. Bakit dito, Wade? Malungkot na tanong ni Amira. Sinusubukan mo bang ibalik sa dati ang lahat? Napayuko na lamang si Wade at malungkot ring ngumiti. Alam niya sa kanyang sarili na hindi na mangyayari iyon dahil galit at poot na lamang ang naiwan sa kanila. Dinala lang kita dito dahil paborito mo ang bulalo. Nakangiting sabi ni Wade bago bumaba upang pagbuksan ng pinto si Amira. Hindi naman umangal si Amira at dire-diretso nang naglakad papasok sa lumang kainan. Agad na napalingon ang ibang mga kumakain sa kanila dahil sa rangya ng itsura ni Amira na hindi nababagay sa ganoong klaseng lugar. Naupo lamang si Amira sa isang bakanteng lugar at si Wade na ang umorder ng kanilang makakain. At nang makarating na ang pagkain sa kanilang hapag, agad na nasilayan ni Wade ang marahang ngiti sa mukha ni Amira na ngayon niya lamang muling nasilayan. Alam mo bang sisirain ng pagkain ito ang diet ko? Pagsusungit ni Amira, natawa lamang si Wade at napailing. Isipin mo na lang na ngayong araw lang yan. Napangiti si Amira at agad na tinikman ang pagkain. Pagkatapos ng isang higop ng sabaw ay dire-diretso na siyang kumain na para bang walang pakialam sa lahat ng nasa kanyang paligid. Pasimple naman siyang pinapanood ni Wade habang kumakain rin. Bumalik sa alaala ng binata ang ganito kasimple nilang relasyon noon. Na kahit sa kabila ng maraming hadlang sa kanilang pagmamahalan, nagagawa pa rin nilang maging masaya sa mga maliliit na bagay tulad na lamang ng pagkain ng paborito nilang bulalo. Wade, kailangan na nating bumalik sa office dahil baka balikan ako ni Daddy doon. Saad ni Amira nang matapos silang kumain. Iniabot ni Amira ang kanyang credit card sa waitress at natameme naman ito. Napaawang ang bibig ni Amira. Ngayon lamang niya naalalang hindi nga pala tumatanggap ng credit card itong kainan. Mabilis namang inabot ni Wade ang 200 pesos sa waitress, kaya naman dumiretso na ito paalis. Nahihiyang napaiwas ng tingin si Amira, habang si Wade naman ay kinarga na ang handbag ng dalaga. Tara na po, ma'am. Masiglang sabi ni Wade. Tumango naman si Amira at naiilang na lumabas sa kainan. Habang nasa biyahe sila, nanatiling tahimik ang dalaga hanggang sa makarating sila sa garahe ng kumpanya. Pinagbuksan ni Wade ng pinto si Amira at ilang segundong napatayo ang dalaga sa harap ni Wade bago ito nagsalita. Ipapadala ko na lang sa maid mamaya ang 200 pesos. Nahihiyang sabi ni Amira. Napakamot naman si Wade ng ulo habang natatawa. Huwag na, libre ko na yon. Total, ako naman ang nagdala sa'yo doon. Alam mong ayaw kong nagkakaroon ng utang na loob, di ba? Pagsusungit ni Amira. Alam ko, dati kitang girlfriend, kaya kilala kita. Ganito na lang, bilang kapalit, mas dalasan mo na lang ang pagngiti mo simula ngayon. Marahang sabi ni Wade. Napaiwas naman si Amira ng tingin dahil sa biglaang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Ewan ko sa'yo. Sige, papasok na ako. Huwag ka nang lalayo sa building dahil baka maaga akong uuwi. Sagot ni Amira, saka dire-diretsong umalis. Bye, ma'am. Masiglang saad naman ni Wade, saka kumawaya. Papasok na sana si Wade sa kotse nang biglang, Wade! Marahang sigaw ni Amira mula sa malayo. Napalingon naman ang binata upang hintayin kung ano ang sasabihin ni Amira. Thank you. Mahinang saad ni Amira, ngunit rinig pa rin iyon ni Wade mula sa kanyang kinatatayuan. Ngumiti lamang si Wade at dumiretso na ngang papasok si Amira. Nasapo naman ng binata ang kanyang muka matapos makapasok sa loob ng kotse. Napatingin si Wade sa kanyang muka sa rear mirror. Namumula ang kanyang mga pisngi. Hindi to pwede. Inis na sabi ni Wade.
Nang matapos ang trabaho ni Amira sa opisina, ay dumiretso na sila ng uwi. Pabor rin naman kay Wade dahil maaga siyang makakapagpahinga. Habang nakahiga sa kanyang kama, panay lamang sa pag-scroll si Wade sa kanyang cellphone habang tinitignan ang mga litrato ng kanyang anak. Bakit po kasi kamukha ni Amira si Randall? Bulong ni Wade sa kanyang sarili habang tinitignan ang litrato ng kanyang napaka-cute na anak. Hinanap ni Wade sa kanyang lumang album ang picture ni Amira noong baby pa ito. Natatandaan kasi ni Wade ang pagtago niya sa litratong iyon sa kabila ng pagdidelete niya sa mga litrato nila na magkasama. Natawa si Wade nang makita niya ang litrato ni Amira noong bata pa ito. Aakalain mong si Randall talaga iyon na marami lang ang buhok. Bumuntong hininga si Wade saka napatingin na lamang sa kisame. Hindi niya dapat madaliin ang plano niya dahil paniguradong makakahalata si Amira. Simula noon, idinahan-dahan ni Wade ang pagkuha sa loob ni Amira. Masungit si Amira, ngunit malambot ang puso nito at alam yun ni Wade dahil sa 2 taon nilang pagsasama noon. Hindi nagtagal, gumaan rin ang loob ni Amira sa kanya. Nabawasan na ang pagsusungit nito. Ngunit hindi pa rin nararamdaman ni Wade na muling nagkagusto ang dalaga sa kanya. Para bang may malaking balakid na pumipigil kay Amira na muling mapalapit kay Wade at hindi matukoy ng binata kung ano iyon. Napaupo na lamang si Wade sa kanyang kama habang nag-iisip. Katatapos lamang rin ng kanyang trabaho dahil maagang umuwi si Amira. Maya-maya pa, isang marahang katok ang natanggap ni Wade dahilan upang mapabangon ang binata. Bumungad kay Wade si Laura na may dalang mga merienda. Kukunin pa sana ni Wade ang tray upang tulungan ang dalaga, ngunit dire-diretso itong pumasok upang ilapag ang mga dala niya sa mesa. Napatingin si Laura sa paligid ng kwarto ni Wade at napangiti nang makitang ginagamit ng binata ang dinala niyang kutson. Hindi ka naman siguro minumulto dito, di ba? Natatawang tanong ni Laura. Madalas ko pa rin naririnig yung tinig ng umiiyak na babae. Pero hinahayaan ko na lang. Wala namang nagpaparamdam dito sa kwarto ko. Tumango si Laura. Napatingin naman si Laura sa uniforme ni Wade na maayos na nakaplansya at nakahanger. Nako, kung sana tinutularan ka ng ibang mga nasa male quarters. Tuwing napapadaan ako sa mga kwarto nila, puro maruruming damit na itinatapon lang kung saan-saan ang naaabutan ko. Hay, ang sakit sa ulo. Natawa si Wade at napakamot sa kanyang ulo. O sige, aalis na ako ah. Pasensya ka na sa istorbo. Nakangiting sabi ni Laura. Sumunod naman si Wade upang ihatid si Laura palabas sa kanyang kwarto. Ngunit nang makalabas si Laura, bigla na lamang napasinghap ang dalaga na parabang nakakita ng multo. Lumabas naman si Wade upang alamin kung ano ang nakita ni Laura. Ngunit si Amira, napapunta ata sa kusina ang bumungad sa kanya. Ilang beses na nagpabalik-balik kay Laura at Wade ang mga tingin ni Amira bago ito dumiretso na mabibigat ang mga hakbang. Napansin naman ni Wade ang pamumula ni Laura habang dali-dali itong tumatakbo patungo sa male quarters. Hindi naman mapakali si Wade habang nasa loob ng kanyang kwarto. Gumugulo sa kanyang isip kung ano ang maaring inisip ni Amira kanina noong makita niya nga lumabas si Laura mula sa kanyang silid. Hindi mawari ni Wade kung bakit bumabagabag iyon sa kanyang isipan. Para bang gusto niyang linawin kay Amira na walang namamagitan sa kanila kahit na hindi naman niya dapat gawin iyon. At nang hindi na nga siya makatiis, lumabas si Wade at sinubukang maglibot-libot sa pag-asang makikita niya si Amira. Umabot si Wade sa isang malaking garden na malapit sa bintana ng kanyang kwartong tinutulugan. Nasa likod na iyon ng mansyon at hindi masyadong pinupuntahan ng mga tao. Kaya naman hindi inaasahan na may ganung kagandang mga bulaklak pala na namamalagi sa lugar na yon. Kung titignan ng maigi, mapagtatanto mo rin na inaalagaan naman ng maayos ang garden.
Magkikita ba kayo ni Laura dito? Natigil si Wade sa paglapit sa garden matapos marinig ang boses ni Amira sa kanyang likod. Amira, Marahang sabi ni Wade saka lumapit sa dalaga. hindi. Hinahanap kita. Bakit mo naman ako hahanapin, Wade? Pwede ba? Wala namang kaso sa akin kung may namamagitan sa inyo ni Laura. Pero wag na wag kayong magkikita sa lugar na to. Akin, ang garden na to. At mahalaga to sa akin. Muli namang napatingin si Wade sa mga bulaklak na nasa kanilang harapan. Hindi naman talaga kami magkikita dito. Isa pa, wala namang namamagitan sa amin. Napailing na lamang si Amira sa paliwanag ng binata. Wala naman akong pakialam, Wade. Hindi mo kailangang magpaliwanag. Paalis na sana si Amira nang bigla na lamang siyang hilahin ng binata pabalik. Bumangga ang dalaga sa katawan ni Wade at hinawakan naman ng binata ang magkabilang balikat ni Amira. Nasaan ang anak natin, Amira? Mariin at seryosong tanong ni Wade. Agad namang naluha at nanlisik ang mga mata ni Amira matapos marinig ang tanong na iyon. Walang alinlangan niyang sinampal si Wade sa pisngi, dahilan upang pakawalan siya ng binata. Pinaglalaroan mo ba ako? Umiiyak na tanong ni Amira. Napayuko lamang si Wade upang kalmahin ang kanyang sarili. Hindi niya akalain na kahit sa ganitong pagkakataon ay susubukan pa rin ni Amira ang magmaang-maangan sa ginawa nito sa kanilang anak. Hindi mo ba alam kung nasaan siya ngayon? Dahil pinamigay mo sa ibang tao. Seryosong tanong ng binata. Ikaw ang walang alam, Wade. Ang kapal ng mukha mong banggitin ng anak natin. Singhal ni Amira. Umiiyak man ay dire-diretsyong umalis si Amira. Ilang beses siyang tinawag ni Wade, ngunit hindi na ito nakinig at nagpatuloy lamang sa pag-iyak habang naglalakad. Bumalik na lamang si Wade sa kanyang kwarto upang pakalmahin ang kanyang sarili. Tama ang kanyang inang si Carlota. Sa huli, siya rin lang naman ang masasaktan. Dahil kahit isampal na ni Wade sa mukha ni Amira ang katotohanan, nagmamaang-maangan pa rin ito na para bang hindi inabandona ang kanilang anak noon. Para bang nagkaroon ng amnesia si Amira. Sa katunayan, umasa si Wade na makikita niyang nagsisisi si Amira. Naiiyak ito at ilang beses nahihingi ng tawad dahil handa siyang patawarin si Amira na hanggang ngayon ay mahal na mahal niya pa rin. Ngunit imbes na gawin iyon, nagmaang-maangan lamang ang dalaga. Hindi makapaniwala si Wade na kayang ibaon sa limot ni Amira ang kanilang anak. Hindi na nagtuos pa ang landas na Amira at Wade sa araw na yon. Pagkatapos maghapunan, niligpit ni Wade ang kanyang mga gamit. Ngayong nagkaroon na ng lumot sa kanilang relasyon, alam ni Wade na hindi na siya makakapagpatuloy pa sa kanyang trabaho bilang driver ni Amira. Ayaw niya na ring pahirapan pa ang kanyang sarili. Napagtanto ni Wade na imbes na sayangin niya ang oras niya sa walang konsensyang si Amira, mas magiging mabuti kung pagtutuunan niya na lamang ng pansin ang kanyang anak na si Randall. 10 oras na ng gabi nang matapos si Wade sa pag-aayos ng kanyang mga gamit. Pahiga na sana siya sa kanyang kama nang muli na naman niyang marinig ang tunog ng multong laging umiiyak. Napaisip si Wade at maiging pinakinggan ang pinanggagalingan ng pag-iyak. Ngayon, sigurado siyang galing ito sa garden ni Amira. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Wade. Kumuha siya ng isang pamalong kahoy kahit na alam niyang hindi naman tatalab iyon sa isang multo. Naalala ng binata ang kwento ni Laura tungkol sa dating hardinero na naihi sa salawal matapos makita ang white lady na umiiyak. Sa kadahilanang paalis na rin naman si Wade bukas, naisip niyang alamin na rin ang misteryong bumabalot sa multong umiiyak. Dahan-dahang lumakad si Wade papunta sa garden at habang papalapit, palakas rin ng palakas ang tunog ng pag-iyak. Hindi ganoon kaliwanag ang paligid. Ngunit may 2 kandilang bukas na siyang nagbibigay ng munting liwanag sa madilim na garden. Napalunok si Wade ng laway. Tinatansya niya kung babalik na ba siya o ipagpapatuloy pa rin ang kanyang balak. Sa huli, naisipan niyang magpatuloy.
Ngunit nang tuluyan nang makapasok si Wade sa garden, natigil siya sa paglalakad. Nanatili siyang nakatayo habang pinapanood ang umiiyak na babae na hindi isang multo, kundi si Amira. Nakasuot ito ng pantulog at nakahiga sa damuhan habang hinahaplos ang isang lapida. Anak ko! Anak ko! Paulit-ulit na bulong ni Amira habang umiiyak. Sa sobrang gulat ay nabitawan ni Wade ang kahoy na kanyang hawak. Umalingaw-ngaw naman ang ingay nito sa paligid, dahilan upang mapabangon si Amira at mapatingin sa kanya. Nang magtama ang mga tingin nila, hindi nagalit ang nakita ni Wade sa mga mata ng dati niyang kasintahan. Puno ito ng lungkot, pangungulila at sakit. Hindi na nagsungit pa o nagalit si Amira. Umiyak lamang ito at napatakip ng kanyang muka, habang si Wade naman ay dahan-dahang lumalapit sa kanya. Nang tuluyan nang makita ni Wade ang pangalang Randall sa lapida, ay tuluyan na nga siyang naluha. Andito ang anak natin, Wade. Andito lang siya. Malapit sa'yo. Napaluhod si Wade sa damuhan habang pinapanood si Amira na halos hindi na makahinga sa pag-iyak. Randall ang pangalang naisip nila noong ipinagbubuntis pa lamang ni Amira ang kanilang anak. Kahit nagalit si Wade noon, pakiramdam niya na iyon lamang ang pangalang babagay sa kanilang anak, kaya naman iyon na rin ang pangalang ibinigay niya sa bata. Ngunit sa harapan ni Wade ngayon ay nasiwalat ang katotohanan. All this time, ang babaeng umiiyak ay hindi multo, kundi si Amira. Gabi-gabing umiiyak ang dalaga sa pag-aakalang namatay na ang kanilang anak. At gabi-gabi ring nawawasak si Amira sa tuwing naiisip niya iyon. Hindi mawari ni Wade kung paano iyon nangyari. Ngunit alam niyang hindi nagsisinungaling si Amira dahil maging si Wade ay ramdam ang sakit sa bawat paghikbi ni Amira ngayong magkaharap na sila. Iniwan mo ako kung kailan mas kinakailangan kita, Wade. Noong nanganak ako, walang kahit na sinong nasa tabi ko. At noong sinabi nila na namatay na si Randall, wala ka rin sa tabi ko. Parang may isang mabigat na pasanin ang pumatong sa puso ni Wade matapos marinig ang sinabi ni Amira. Hindi patay ang kanilang anak at lalong hindi niya iniwan si Amira noong mga panahong iyon. Dahil ang totoo, ipinakulong siya ng mga magulang ni Amira. Na-frame up siya at walang kalaban-laban. Ngunit pagkatapos ng 2 araw ay pinakawalan rin siya na para bang walang nangyari. Kahit pa napakagulo ng itsura ni Wade, sinikap niyang puntahan si Amira sa ospital dahil alam niyang wala na itong ibang kakampi maliban sa kanya. Dahil itinakwil na si Amira ng kanyang sariling mga magulang dahil sa kagustuhang sumama ng dalaga sa kanya matapos itong manganak. Binalak nilang magpakasal at mamuhay ng payapa at simple para sa kanilang pinakamamahal na anak. Ngunit sunod-sunod na masasamang balita ang natanggap ni Wade pagkarating niya sa ospital. Wala na roon si Amira at sumama na sa kanyang mga magulang. Wasak na wasak si Wade noong mga panahong iyon dahil sa pagtalikod ni Amira sa kanya at sa lahat ng kanilang mga pangako. Umiyak siya nang umiyak sa ospital at halos mabaliw na nang biglang lumapit sa kanya ang isang nurse at inabot ang sanggol na si Randall. Umiyak ang nurse at takot na takot. Sinabi niyang binayaran siya upang kupkupin na ang bata at dahil doon, namuo ang galit ni Wade kay Amira at inakala niyang hinayaan ni Amira na mangyari ang lahat dahil pinipili niya ang kanyang mga magulang. Alam na Wade na simula pagkabata pa lamang ni Amira ay gustong-gusto niya nang ma-recognize ng kanyang mga magulang. Sa sobrang sakit ng pangyayari, nagpakalayo-layo si Wade at mag-isang pinalaki ang kanilang anak. Determinado siyang kahit kailan ay hinding-hindi niya ipagtutuos ang landas ni Amira at Randall dahil walang karapatan si Amira na maging isang ina.
Ngunit ngayon, malinaw na kay Wade ang lahat. Mabilis na lumapit si Wade kay Amira upang yakapin ang dalaga. Hindi na napigilan pa ni Wade ang pagbagsak ng kanyang mga luha habang nadidinig ang pag-iyak ng babaeng tangi niyang minahal. I'm sorry. I'm sorry. Marahang sabi ni Wade. Napayakap naman si Amira sa binata at mas lalong umiyak sa dibdib nito. Hinayaan na lamang ni Wade si Amira hanggang sa tuluyan na itong kumalma. Bago sila tuluyang umalis sa puntod, ay nag-iwan si Amira ng ilang piraso ng bulaklak. Dahan-dahan lang. Baka masugatan ka. Wika ni Wade habang inaalalayan si Amira na ngayon ay dumadaan sa kanyang bintana upang makapasok sa kanyang kwarto. Natawa si Amira at napatakip ng bibig dahil baka may makarinig sa kanila. Huwag kang tumawa dahil mawawalan ka ng lakas. Natatawa ring sabi ni Wade. Kinarga na lamang ni Wade si Amira at sumunod naman siyang pumasok sa bintana bago ito isinara. Hindi kasi sakop ng CCTV ang lugar, kaya naman naisipan nilang doon na lamang dumaan upang walang makaalam na nasa kanyang kwarto si Amira. Inayos ni Wade ang kanyang kama at naupo naman si Amira doon. Pagkatapos ay inabutan ni Wade ng isang basong tubig si Amira. Alam na ni Amira ang katotohanan tungkol sa pagkakakulong niya noon. Nagkaayos na sila, ngunit hindi pa rin magawang sabihin ni Wade ang tungkol kay Randall. Dahil sa oras na malaman iyon ni Amira, siguradong buong buhay niyang kakamuhian ang kanyang mga magulang. Wade, I'm sorry. Hindi ko alam na ganun pala ang nangyari sa'yo. Akala ko, ako lang yung naiwan. Hindi ko alam na ang hirap rin pala ng pinagdaanan mo noon. Malungkot na napayo ko si Amira. Naupo naman si Wade sa tabi ng dalaga at maingat na isinabit ang ilang hibla ng buhok ni Amira sa kanyang tenga. Namamaga pa rin ang mga mata ni Amira mula sa pag-iyak. Pasensya na rin dahil nagtanim ako ng galit sa'yo at nagtangtang magiganti. Saad ni Wade sa kamarahang hinawakan ang pisngi ni Amira. Ikaw pa rin ang mahal ko hanggang ngayon, Wade. Kahit na 5 taon na ang lumipas. Marahang sambit ng dalaga. Napangiti naman si Wade. Ganon din ako. Ikaw pa rin ang mahal ko hanggang ngayon, Amira. Marahang inilapit ni Wade ang kanyang muka upang halikan si Amira sa kanyang labi. Sa mga pagkakataong iyon, para bang unti-unti na ring nawala ang lahat ng masasamang bagay na pasan-pasan nila sa loob ng 5 taon. Unti-unting naging mapusok ang pagpapalitan nila ng halik na siyang nagpapakita sa matagal nilang pananabik at pangungulila sa bawat isa. Madaling araw na nang pumuslit si Amira pabalik sa kanyang silid. Hindi naman maiwasan ni Wade ang matawa sa pasaway niyang nobya. Ngunit nang makaalis si Amira, ay hinanda na ni Wade ang kanyang sarili sa pagharap kina Ira at Marshall. Ngayon, hindi nahahayaan pa ni Wade na muling mawalay ang mga mahal niya sa kanyang piling dahil sa walang pusong mga magulang ni Amira. Laura, nakita mo ba si Wade? Takang tanong ni Amira nang makalabas siya at patungo na sana sa kanyang opisina, ngunit hindi niya matanaw ang binata. Bilin po niya kanina ma'am na hindi niya raw po kayo may hahatid ngayon kasi may importante po siyang pupuntahan. Napabuntong hininga naman si Amira. Biglang hindi naging maganda ang kutob niya at hindi na siya mapakali. Maya-maya pa, isa sa mga driver ng kanyang mga magulang ang dumating. Ma'am, ako raw po muna ang maghahatid sa inyo ngayon. Nasaan si Wade? Tanong ni Amira, ngunit umiling lamang ang lalaki dahil wala rin siyang alam. Sa kabilang banda naman, nakatayo si Wade sa harapan ng mga magulang ni Amira. Anong kailangan mo? Walang emosyong tanong ni Marshall. Hihingi ka ba ng pera para hindi mo naguluhin ang anak namin? Oh, heto, tseke ko. Blanco yan. At ilagay mo na ang kahit na magkanong gusto mo. Basta, aalis ka dito.
at hindi na muli pang lalapit kay Amira. Napakuyom ng mga kamao si Wade habang nakatitig sa checkbook na nasa sahig ngayon matapos itong itapon ni Ira patungo sa kanya. Bakit niyo ginawa yun? Sa sarili niyong apo. Mariing tanong ni Wade, saka walang takot na tinitigan ang mag-asawa sa kanilang mga mata. Napaawang naman ang bibig ni Ira na para bang pinaaalala ni Wade ang isang bagay na matagal na nilang gustong ibaon sa limot. Ano bang sinasabi mong lalaki ka? Ha? Gusto mo bang muli ka naming ipakulong? Ira! Napatakip ng bibig si Ira matapos magulat sa banta ni Marshall at mapagtanto ang pagdulas ng kanyang dila. Natawa lamang si Wade. Hindi niyo na kailangang itago. Alam ko naman na kayo ang nagpakulong sa akin noong nanganak si Amira para hindi ko makita ang anak namin at para maisagawa niyo ang plano niyo. Isang mamahaling vase ang hinagis si Marshall at muntikan ng tumama kay Wade. Gayunpaman, hindi man lang nasindak ang binata roon. Bago pa lamang siya magtungo sa opisina ng mga magulang ni Amira, alam niya ng ganito ang mangyayari. Hindi na ito bago sa kanya dahil ilang beses niya nang naranasan ang kalupitan ng mga taong nasa kanyang harapan. Hindi ba kayo nakokonsensya kahit na araw-araw na nasasaktan si Amira sa pag-aakalang patay ng anak namin? Hindi ba kayo naawa sa sarili niyong anak? Hindi ko matatanggap ang isang apo na galing sa katulad mo. Naghirap kami ng asawa ko. Pinigay namin ang lahat sa nag-iisang anak namin. Pinag-aral namin si Ira, binihisan, pinakain, at inalagaan para makaabot ng mga gandang bagay at hindi para mapunta lamang sa isang kagaya mo. Halo-halong emosyon ang nag-uunahan sa puso ni Wade ngayon. Galit, puot, at pagmamaliit sa kanyang sarili. Alam ni Wade na may katuwiran ang mag-asawa. Hinayaan ni Wade noon na tratuhin siyang parang basura dahil alam niya sa sarili niya na mahirap lamang siya. Natama ang lahat ng sinasabi nila Marshall at Ira. Ngunit ngayon, bukas na ang mata ni Wade sa lahat ng kasamaang ginawa nila upang sirain ang buhay nila ni Ira. Hindi ko alam kung paano mo nalaman ng totoo, Wade. Pero kung talagang mahal mo si Amira, hindi mo na siya kukunin ulit sa amin. Ito ang mundo niya at iba ang mundong kinalalagyan mo. Naluha na si Ira habang nagsasalita. Parang awa mo na, Wade. Huwag mo nang guluhin ang pamilya namin. Umiiyak na sabi ni Ira na ngayon ay napaupo na lamang sa sahig. Napaiwas naman si Marshall ng tingin habang nagpipigil ring maluha. Nagmamahalan kami ni Amira at nasa pangangalaga ko ang anak namin. Mamaya, pagkalabas ko sa kwartong to, sasabihin ko kay Amira ang lahat. Ipapakilala ko rin si Randall sa kanya. Saad ni Wade. Nanlaki ang mga mata ng mag-asawa na para bang nalilito kung paanong napunta kay Wade ang kanilang apo. Hindi ko pipilitin si Amira na sumama sa akin. Pero kung yun ang gusto niya, handa akong lumaban sa kanyang tabi. Bilang mga magulang ni Amira na nagpalaki sa kanya, gusto ko lang naman malaman niyo ang lahat ng to. Mahal na mahal ko po ang anak niyo. At kahit ilang beses pa kayong gumawa ng dahilan upang paghiwalayin kami, hindi huhupa ang pagmamahal namin para sa bawat isa. Nakita ni Wade ang pagtulo ng mga luha ni Marshall habang nakikinig. Alam ko pong hindi ako mayaman, pero hindi ko rin naman po kukunin si Amira nang walang magandang plano para sa kinabukasan namin. Kung pipiliin niyang sumama sa akin, pinapangako ko, hindi siya magugutom, maghihirap, at lalong hindi ko siya sasaktan. Iaalay ko ang lahat ng meron ako para sa kanya at sa anak namin. At sisiguraduhin kong magiging masaya siya. Don Marshall at Doña Ira. Gusto ko pong pakasalan si Amira. Ilang segundo namang nanahimik si Wade upang hayaang umiyak ang mag-asawa. Hindi na siya nagpaalam pa at dire-diretso na siyang lumabas. Ngunit laking gulat niya nang bumungad si Amira sa labas ng pinto at umiiyak.
Hay, si Randall! Hindi makapaniwalang sabi ni Amira habang umiiyak. Napangiti naman si Wade. Oo, buhay ang anak natin. Napaluhod si Amira sa sahig habang humahagulgol. Agad naman siyang niyakap ni Wade habang pinipigilan ring umiyak. Umalis na kayo at huwag na kayong babalik pa dito. Napalingon sina Wade at Amira kay Marshall na ngayon ay nakatalikod na lamang sa kanila habang yakap ang kanyang umiiyak na asawa. Ganun man ang pagkakasabi ni Marshall, napangiti pa rin si Amira dahil isa itong pahiwatig na pinapakawalan na siya ng kanyang ama. Na pumapayag na si Marshall na magkaroon ng sariling desisyon si Amira. Marahang inabot ni Amira ang kamay ng binata na ngayon ay bakas pa rin ang gulat sa muka. Nagkatinginan naman sina Wade at Amira. Walang alinlangang tumango ang dalaga bilang senyales na handa na siyang talikuran ang lahat at sumama kay Wade sa pangalawang pagkakataon. Handa na siyang bumuong muli ng bagong mga alaala at talikuran na pati ang mga masasamang alaalang kanilang naranasan. Napayakap na lamang si Wade sa dalaga bago ito inalalayan sa kanilang pag-alis. Habang nakasakay sila sa isang taxi, hindi mapakali si Amira at namumutla pa nga sa kaba. Inabot ni Wade ang isang litrato ni Randall. Hinawakan naman ito ni Amira at agad na naiyak. Naaalala ko yung unang beses kong nahawakan siya sa mga bisig ko. Noong una, at ulang beses kong narinig ang pag-iyak niya bago siya kunin ng mga nurse. Akala ko, yun na ang huli at tanging alaala ni Randall na meron ako. Pero ngayon, malapit na kaming magkita ulit. Makikita ko na ulit ang anak natin. Niyakap ni Wade si Amira habang patuloy pa rin ito sa pag-iyak. Hindi ko akalain na makakaya nilang gawin sa atin yun, Wade. Hindi ko alam kung makakaya ko pang patawarin ang mga magulang ko. Dagdag pa ni Amira habang umiiyak. Maingat namang pinunasan ni Wade ang ilang mga luha sa pisngi ni Amira gamit ang kanyang daliri. Ang mahalaga, hindi pinabayaan ng Diyos ang ating anak. At ngayon, ay wala nang makakapagpalayo pa sa inyong dalawa. Tumango si Amira bilang pagsang-ayon sa sinabi ng binata. Nang huminto ang taxi sa harapan ng isang kulay asul na gate, ilang segundong napatayo si Amira sa labas na para bang nag-iipon ng lakas ng loob. Okay ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Wade saka lumapit sa dalaga, ngunit hindi pa man nakakasagot si Amira ay umalingaw-ngaw na ang malakas na boses ng isang bata mula sa loob. Daddy! Daddy! Lola! Andito na si Daddy! Rinig nilang sigaw ni Randall mula sa loob ng gate. Hindi na nakapaghintay pa ang bata at siya na mismo ang nagbukas sa kanilang gate. Bumungad sa kanila si Randall na mukhang bagong ligo lamang dahil basang-basa pa ang kanyang buhok. Agad nitong sinalubong ng yakap ang kanyang ama at nang magtama ang tingin ni Randall kay Amira, ay nagtataka itong lumapit sa dalaga. Daddy, bakit po umiiyak ang friend mo? Inaway mo po ba siya? Inosenteng tanong ng bata. Sakto namang lumabas si Carlota sa mansyon at nang makita niya si Amira, ay bahagya rin siyang nagulat. Ngunit hindi na umimik. Lumuhod si Wade upang papantayan ang tangkad ng kanyang anak. Marahan niyang hinawakan ang magkabilang braso ng bata. Anak, hindi siya friend ng daddy. Napalingon si Wade kay Amira at ngumiti. Siya, ang mami mo, anak. Napaawang naman ang bibig ng bata na parabang isa iyong malaking sorpresa sa kanya. Napakalawak ng ngiti ni Randall, habang si Amira naman ay iyak ng iyak, hindi alam kung ano ang gagawin. Mami ko po ba siya, Daddy? Pag-uulit ni Randall. Tumango naman si Wade at natawa. Ngumiti si Randall saka lumapit sa kanyang ina upang hawakan ang kamay nito. Mommy, huwag ka na pong umiyak. Smile na po kayo dahil kompleto na po tayo ngayon. Masiglang sabi ng bata.
Anak ko! Anak ko! Umiiyak na sabi ni Amira saka lumuhod upang yakapin ng mahigpit si Randall. Ipinulupot naman ni Randall ang kanyang maliit na mga braso sa leeg ni Amira upang yakapin rin ito. Para bang nahawa rin siya sa nararamdaman ng kanyang ina at nagsimula ring umiyak ang bata. I'm sorry, anak. Ngayon lang dumating si Mami. Hindi na tayo magkakahiwalay simula ngayon. Promise yan, anak. Napangiti naman si Wade habang pinapanood ang kanyang mag-ina. Pagkatapos ng emosyonal na pagkikita ng mag-ina, pumasok naman sila sa loob upang makapagpahinga. Mommy, kinder na po ako sa basukan. Masayang sabi ni Randall habang karga-karga ang digulong na bag na pinamili nila ng kanyang lola sa bayan. Ganun ba? Sakto, andito na si Mami. Ako na ang maghahatid at sundo sa'yo palagi. Sagot naman ni Amira. Tuwang-tuwa namang lumapit si Randall sa kanyang ina, saka naupo sa tabi nito. Inosenteng ngumiti ang bata. Ang ganda niyo po, Mommy. Uwi ka ng bata dahilan upang matawa si Wade. Ikaw rin anak, pag mahaba ang buhok mo, ganyan ka rin kaganda dahil kamukhang kamukha mo ang mami mo. Pagbibiro ni Wade dahilan upang maging busangot ang mukha ng bata. Daddy, hindi ako maganda. Pogi ako. Katuwiran ng bata. Umiling na natawa si Wade bago nilapitan si Amira. Kakausapin ko lang muna si Mama. Bulong ng binata. Napalingon naman si Amira kay Carlota na nakaupo lamang sa kusina at nagbabasa ng cookbook. Hindi pa alam ni Carlota ang lahat ng nangyari. Kaya malamang ay galit pa ito sa kanya. Naiintindihan naman ni Amira kung bakit. Dahil sa dami ba naman ang pinagdaanan ni Wade dahil sa kanya, hindi na nakakagulat kung kamuhian rin siya ng ina ng binata. Sige, sasamahan ko dito si Randall. Hinalikan naman ni Wade sa noo si Amira sa kamarahang hinawakan ang magkabila nitong pisngi. Huwag kang matakot, okay? Saad ng binata na siyang nagpagaan naman ng loob ni Amira. Tumango si Amira at sinundan lang ng tingin si Wade nang magsimula na itong lumakad patungo kay Carlota. Sa kusina ay nag-usap ang mag-ina. Kinakabahan man, huminga ng malalim si Amira at ngumiti. Handa naman siyang tanggapin ang kung anumang komento na sasabihin ni Carlota. Mommy, ano pong favorite color mo? Biglang tanong ni Randall dahilan upang maagaw nito ang atensyon ni Amira. Sa tingin ko, ang favorite color ko ay yellow. Sagot naman ng dalaga. Ibinaba ni Randall ang bag niya at nagsimulang halongkatin ang laman nito. Maya-maya pa, inilabas ni Randall ang isang drawing book at naupo sa sahig upang buksan ito. Taka namang pinanood ni Amira kung ano ang gagawin ng kanyang anak. Maya-maya pa, huminto si Randall sa isang pahina kung saan mayroong drawing ng 4 na tao. Isang anak na hawak ang nanay at tatay at isa pang babae sa tabi ng tatay na sa tingin ni Amira ay siguradong si Carlota. Ang lahat ng nasa drawing ay may kulay ang mga damit, maliban na lamang sa damit ng ina. Sunod namang kinuha ni Randall ang kanyang mga Crayola at hinanap ang kulay na dilaw. Saka kinulayan ang damit ng drawing na nagre-representa sa ina. Ayan, Mommy, naka-yellow dress ka po dito. Ito, ikaw. Ito ako. Si Daddy, saka po si Lola. Napangiti naman si Amira sa kamarahang inaplos ang ulo ng kanyang anak. Pinipigilan niya ang muling maiyak dahil baka mag-alala na naman ang bata. Ngunit sadyang naantig lamang ang puso niya sa kanyang nasaksihan. Kahit na wala siyang inang nakilala noon, hindi pa rin nakalimutan ni Randall na isama ang kanyang ina sa mga drawings tungkol sa isang pamilya. Bahagyaring nalungkot si Amira dahil kung hindi sila nagkakilala, malamang hindi alam ni Randall kung ano ang tamang kulay na ilalagay sa kanyang drawing. Upang hindi mapansin ni Randall ang kanyang pag-iyak, ay niyakap niya na lang ang bata.
I love you, anak. Saad ni Amira. Bahagya namang natawa si Randall dahil sasaya. I love you too, Mommy. Kami ni Daddy. Love ka namin. Sagot ng bata. Pagkatapos ng halos 1 oras na pag-uusap, ay lumabas na rin si Wade mula sa kusina. Wala na ang kanyang ina sa sofa, kaya naman nagtungo siya sa kwarto ni Randall at doon niya natagpuan si Amira na nakatitig sa mga picture frames. Agad namang natawa si Wade nang makita niya ang kalagayan ng kanilang anak. Nakatulog kasi si Randall dahil sa pagod mula sa paglalaro. Bakas naman ang kaba sa mukha ni Amira, ngunit ngumiti lamang si Wade at niyakap siya. Galit ba ang nanay mo sa akin? Kinakabahang tanong ng dalaga. Hindi. Hindi siya galit sa'yo. Sa katunayan, nagsisimula na nga siyang magluto ng paborito mong muffin cake na lagi niyang binibake noon para sa'yo. Magsasalo-salo daw tayo mamayang gabi. Para namang nabunutan ng tinik sa lalamunan si Amira matapos marinig iyon. Napangiti rin sa wakas ang dalaga. Salamat, Wade. Maraming salamat sa lahat ng ginawa mo para sa akin simula noon. Ngumiti lamang si Wade saka malambing na tinitigan si Amira. Patay na patay kasi ako sa'yo eh. Biro pa ni Wade. Napailing naman si Amira at marahang hinampas ang balikat ng binata. Saan ang kwarto mo dito? Bulong ni Amira. Bakit mo tinatanong? Pilyong bulong rin ni Wade. Gusto ko rin kasing magpahinga. Sagot ni Amira habang nagpipigil ng tawa. Pahinga lang ba talaga? Agad namang hinampas ni Amira sa braso si Wade habang pareho silang natatawa. Iginiya naman ni Wade si Amira sa kanyang kwarto na ngayon ay magiging kwarto na nilang dalawa. Matapos ang ilang oras ay nagising rin si Randall at agad niyang hinanap ang kanyang mga magulang. Mommy, Daddy, labas na kayo. Pangungulit ng bata habang paulit-ulit na kinakatok ang pinto. Bumukas ang pinto at bumungad ang busangot na si Wade. Ikaw talaga anak. Uwi ka ni Wade saka pinanggigilan ang pisngi ng kanyang anak. Maging si Carlota ay natawa habang hinahanda ang hapag. Ha! Mamaya nyo na ituloy yan! Kumain muna kayo dahil siguradong pagod si Amira sa lahat ng nangyari ngayong araw. Napangiti naman si Amira at sabay-sabay na nga silang nagtungo sa kusina upang kumain. Daddy, akong tatabi kay Mommy. Pilyong sagot ni Randall saka inunahan ng kanyang ama na maupo sa tabi ni Amira. Nagtawa na naman silang lahat nang biglang yakapin ni Randall ang kanyang ina na parabang ipinagdadamot niya ito kay Wade. Nako, mukhang anak ko pa ang magiging kaagaw ko. Pagbibiro ni Wade. Nagsimula na silang kumain ng iba't ibang gulay at putahe na hinanda ni Carlota. At nang malapit na silang matapos, biglang tumayo si Wade upang kunin ang muffin cake. Natawa naman si Amira nang makitang may kandila pa ito na mukhang galing pa sa dating birthday cake ni Randall. Mommy, isa-celebrate natin ang araw na to dahil ngayon, complete family na po tayo. Uwi ka ni Randall, saka pumalakpak. Inilapag naman ni Wade ang cake sa harapan ni Amira. Pipikit na nga sana siya at ihiling, ngunit laking gulat niya nang mapansin ang singsing na nalagay sa ibabaw ng cake. Napalingon si Amira at takang napatitig sa kanyang mga kasama, lalo na kay Wade. Maya-maya pa, maingat na kinuha ni Wade ang singsing at lumuhod sa harapan ni Amira. Pwede ka bang maging official na misis ko? Amira, will you marry me? Natawa muna si Amira habang naluluharin. Walang alinlangan na tumango ang dalaga. Oo naman, Wade. Oo naman. Dahil doon ay masayang napasigaw si Randall. Napapunas rin ng luha si Carlota. Habang unti-unting sinusuot ang singsing sa daliri ni Amira, ay nanginginig pa ang mga kamay ni Wade habang naluluha. Hindi niya makontrol ang sayang nararamdaman niya sa pagkakataong iyon.
Dahil sa kabila ng lahat ng pasakit na pinagdaanan nila, sa wakas, nalagyan niya rin ng singsing ang tanging babaeng pinakamamahal niya. Oh, hindi ako makapaniwalang magiging misis na kita. Masayang sabi ni Wade habang nakatingin pa rin sa singsing na nasa daliri ngayon ni Amira. Napayakap na lamang si Amira kay Wade. Nagdiriwang ang puso ng dalaga dahil sa wakas. Nangyari rin ang bagay na matagal na nilang inaasam-asam ni Wade. Ang mapagbuklod ang kanilang mga puso sa harap ng altar. Mahal kita, Amira. Sobra. Mahal na mahal din kita, Wade. Sagot naman ni Amira. Agad namang bumaba si Randall sa kanyang kinauupuan upang dumalo sa pagyayakapan ng kanyang mga magulang. I love you both. Saad ng bata bago sumuksok sa gitna nila Amira at Wade. Mahal na mahal ka namin ng mami mo at lola mo, anak. Wika ni Wade. Napalingon naman si Wade sa kanyang ina na napangiti lamang sa kanya. Pagkatapos ng kanilang pagyayakapan, ay nagsimula na silang kumain ng muffin cake na gawa ni Carlota. Tulad ng sabi ni Wade, paboritong-paborito ito ni Amira. Kaya naman talagang naparami ang kinain niya. Sa mga pagkakataong iyon, walang lungkot na naramdaman si Amira. Napakagaan ng kanyang pakiramdam sa piling ni Wade. Ngunit ngayon ay mas lalo silang naging masaya dahil sa pagkakaroon ng isang bibong anak na si Randall. Simula ng gabing iyon, nagbago na ang mundong ginagalawan ni Amira. Hindi na kasing garbo, ngunit masaya naman. Simple, ngunit puno ng pagmamahalan. Tulad ng pangako ni Wade, sinikap ng binata na bigyan sila ng magandang buhay. Bumalik si Wade sa pagtatrabaho bilang driver ng governor at nakapundar rin sila ng tindahan na matagal na ring pinag-ipunan ni Wade. Sa pagtutulungan nilang mag-asawa, lumago ito at nakapundar rin sila ng iba pang mga property. Hindi sila mayaman, ngunit nakakakain sila ng maayos na mga pagkain. Nakakapaghanda tuwing may selebrasyon. Nabibili ang lahat ng kanilang kailangan at higit sa lahat, nagagawa nilang magbigay ng oras para sa kanilang pamilya. Mrs., hinga po ng malalim. Tapos, push. Napaawang ang bibig ni Wade dahil sa higpit ng hawak ni Amira sa kanyang kamay habang nanganganak ito. Pakiramdam niya ay durog na ang kanyang mga buto. Ngunit ayaw niyang magreklamo dahil alam niyang mas mahirap ang kalagayan ng kanyang asawa ngayon. Halos mamutla na nga siya sa takot para kay Amira. Mrs., malapit na po. One last push. Umalingaw-ngaw ang lakas ng pag-ere ni Amira sa buong kwarto. Kanina pa naawa si Wade kay Amira dahil pati siya ay parang nasasaktan rin sa kalagayan nito. Ngunit lalong nanlaki ang mga mata ni Wade nang makita niya ang paglabas ng bata mula sa kanyang asawa. Maya-maya pa, bigla na lamang bumagsak si Wade sa sahig. Ito na ang pangalawang beses na manganak si Amira kasama si Wade. Kaya naman, napaghandaan ito ng mga doktor at alam na nilang mangyayari ito. Kaya naman may mga nurse na nakaantabay sa paligid. Hindi maiwasan ng mga doktor ang matawa kay Wade na wala ng malay ngayon. Maging si Amira na masakit pa ang buong katawan ay natawa rin. Narinig ni Amira ang pag-iyak ng kanilang anak. It is healthy, baby girl. Congratulations, Mrs. Sambit ng doktor. Naluha naman si Amira sa saya. Sigurado, kung gising si Wade ngayon, ay nagtatalon na ito sa labis na tuwa dahil nailuwal niya na ang kanilang anak na babae. Agad na inasikaso ng mga nurse at doktora ang bata. Ganoon rin ang mga magulang nito. Pagsapit ng gabi, nagising na lamang si Amira nang maramdaman niya ang presensya ng isang tao. Napalingon si Amira sa kanyang gilid at nakitang naroon nga ang kanyang asawa na nakatulog pa habang naghahanda ng mga damit na isusuot ng kanilang baby. Hindi na sana gigisingin ni Amira si Wade,
Ngunit naramdaman nito ang paggalaw niya, kaya muli itong napamulat. Amira, Tarantang sabi ni Wade, saka inalalayan si Amira na makaupo. kumusta? Masakit pa ba? May gusto ka bang kainin o inumin? Muling pumasok sa alaala ni Amira ang pagkahimatay ni Wade kanina. Hindi napigilan ni Amira ang matawa dahilan upang maging busangot ang mukha ni Wade. Pasensya na. Dapat ako yung malakas sa ating dalawa. Pero talagang nahihirapan akong pinapanood kitang nanganganak. Nahihiyang sabi ni Wade. Marahan namang hinaplos ni Amira ang pisngi ng kanyang asawa. Di ba sabi ko naman sa'yo, huwag ka nang sumama kung hindi mo kaya. Sagot ni Amira, lagad namang inilingan ni Wade. Hindi pwede. Kailangan. Nasa tabi mo ako. Hindi ko kayang iwan ka sa sitwasyong yon. Kaya kong tiisin ang takot ko. Kaya huwag kang mag-alala. Napangiti naman si Amira. Maraming salamat. Nakakatulong ang lagi mong pagsama sa akin. Simula sa paglilihi at pagbubuntis ko. Hindi mo ako pinabayaan. Hinalikan naman ni Wade ang likod ng palad ng kanyang asawa. Maya-maya pa, dumating ang isang nurse habang karga-karga ang isang sanggol na nakabalot sa isang pink na tela. Kasunod naman ng nurse ang panganay nilang si Randall na ngayon ay 12 years old na. At ang pangalawa nilang anak na si Arman na 9 years old at karga-karga ang laruan nito. Maingat na inabot ng nurse ang bunsong anak na Amira at Wade na siyang pinangalanan nilang Aubrey. Baby Aubrey, ako ang daddy mo. Bulong ni Wade habang emosyonal na nakatingin sa kanilang babaeng anak. Hinawakan naman ng sanggol ang daliri ni Wade dahilan upang matawa silang lahat. Wade, tignan mo, kamukha ko pa rin si Aubrey. Mas lalo naman silang natawa nang mapagtanturin iyon ni Wade. Akala mo, Daddy, magiging kamukha mo na pag girl. Si Mami pa rin kamukha ni Aubrey. Pangaasar ni Randall. Napakamot na lamang si Wade sa kanyang ulo habang natatawa na lamang rin. Nako, hindi niyo na ako maaasar ngayon. Dahil sobrang in love ako sa nanay niyo. Kaya lahat ng anak ko, kamukha niya rin. Depensa ni Wade, ngunit maging si Amira ay natawa lamang. Gayunpaman, nagulat si Wade nang bigla na lamang siyang yakapin ng kanilang dalawang anak. Pero, ikaw po ang the best daddy in the world. Wika ni Arman. Ginulo naman ni Wade ang buhok ng kanyang mga anak. Nako, malalaki na kayo. Mahalin niyo si Aubrey at gabayan. Bilang mga kuya niya, dapat niyo siyang protektahan. Okay ba, boys? Yes, Daddy. Yes, Daddy. Sabay na sagot ni Randall at Arman. Hindi lamang si Aubrey. Dagdag ni Wade sa kamalambing na hinaplos ang ulo ni Amira. Pati ang mami niyo. Huwag niyong kakalimutan ang lahat ng tinuro ni Daddy sa inyo. Always be respectful and understanding. Sagot ni Randall. Napayakap naman ang magkapatid sa kanilang ina na ngayon ay umiiyak na dahil sa saya. Nang maibalik na ang bata sa pangangalaga ng mga nurse, ay tinulungan naman ni Wade si Amira na mag-ayos at maghanda sa kanilang paglabas sa ospital. Nang bigla na lamang bumukas ang pinto at iniluwal noon sina Marshall at Ira na may dalang basket ng mga prutas. Agad namang nakaramdam si Wade ng kaba para sa kanilang anak. Para bang nanumbalik ang takot na nararamdaman nila noon. Titignan ko lang si Aubrey. Kabatong saad ni Wade kay Amira na hindi na rin makapagsalita sa kaba. Hindi na kailangan. Wade, wala kaming masamang intensyon. Huwag kayong mag-alala. Hindi namin lalapitan ang mga anak niyo dahil wala kaming karapatang magpakilala bilang mga lolo at lola nila. Kalmadong sabi ni Ira. Lumapit ang mag-asawa sa kanila at napasinghap na lamang sina Amira at Wade nang biglang lumuhod si Marshall sa kanilang harapan. Mami, Daddy, ano pong ginagawa niyo? Tumayo po kayo dyan. Tarantang saad ni Amira, ngunit hindi nakinig ang mag-asawa. Patawarin niyo kami.
sa lahat ng ginawa namin sa inyo, Wade at Amira. Alam naming hindi kami karapat-dapat na humingi ng kapatawaran. Pero nagbabakasakali lang kami na baka ito ang paraan upang maghilom ng mga sugat na naidulot namin sa inyo. Saad ni Marshall. Matagal ko na po kayong pinatawad sa ginawa niyo sa akin. Simula pa lamang noong hinayaan niyong sumama sa akin si Amira. Kinalimutan ko na ang mga masasakit na salitang sinabi niyo. Pati na rin ang pagpapakulong niyo sa akin noon. Pero sa panganay naming anak, napakalaki ng kasalanan niyo. Hindi lang kay Randall, kundi pati kay Amira, na ilang buwang nagdusa sa pag-aakalang patay ng anak namin. Tumango si Marshall na para bang nauunawaan niya ang sinasabi ni Wade. Pero napatawad na rin po kayo ng asawa ko. Parehong napatingala sina Marshall at Ira sa mag-asawang kaharap nila matapos marinig iyon. Nagulat na lamang sila nang biglang lumuhod si Amira upang yakapin ang kanyang mga magulang. Dahil doon ay naluha naman ang mag-asawa na bakas ang pangungulila sa kanilang nag-iisang anak. Nang matapos ang kanilang pag-uusap, hinayaan nilang makilala ni Ira at Marshall sina Randall at Arman. Wade, ang saya-saya ko ngayong, sambit ni Amira bago niyakap ang kanyang asawa. Maraming salamat sa pagpapatawad kina Mami at Daddy. Marahang inaplos ni Wade ang buhok ng kanyang asawa. Hindi ba't masaya kapag ganito? Maayos, at wala tayong tinatanim na galit sa ibang tao. Tumango si Amira. Masaya akong dumating ka sa buhay ko, Wade. Masaya akong ikaw ang naging ama ng mga anak natin. Maraming salamat sa lahat. Lahat-lahat. Ginagawa kong lahat ng to dahil mahal ko kayo. I love you, Amira. I love you too, Wade. Sagot ni Amira bago hinalikan si Wade sa labi nito. Marami pang pagdadaanan sina Wade at Amira dahil bata pa ang kanilang mga anak. Ngunit walang ikinatatakot si Amira dahil alam niyang hindi sila pababayaan at susukuan ni Wade tulad ng hindi nito pagsuko sa kanya noon. Dahil alam niya nga kasangga niya ang kanyang asawa sa kabila ng magulong mundo. Alam ni Amira na kaya rin niyang harapin ang lahat ng pagsubok na darating. Nagkaroon man sila ng hindi magandang simula, humantong pa rin naman sila sa kasalukuyang puno ng pagmamahalan kasama ang kanilang 3 anak. Wakas.